Magandang umaga. So, it's Sunday today. And punta nga tayo sa Steve Stone dahil meron tayong meron tayong schedule ng massage. Nakapagpa-schedule tayo doon. So, si Joyce na una na, nakakuha siya ng 1 hour slot. Ako, 45 minutes. Kasi yun lang yung available. Sana nga, sayang, dapat 1 hour. Since magkasunod yung schedule namin, nagdalawang sasakyan kami. Kasi yung schedule niya, 9 to 10. Ako, 10:15 up to 11. Yan. So, pagpatapos na siya, sundan ko siya doon. And then, hopefully maabutan ko siya doon para makapagpalit kami ng kotse. Yun na lang gagawin natin. Hindi ko lang alam, ilang minutes ba ang drive? Siguro mga 20 minutes, no? 15 to 20 minutes depending on the traffic. Woo! I finished ang 45 minutes back massage. In fairness, magaling siya. Magaling yung yung RMT dito. Highly recommend. Ang pangalan is what? Juniper RMT. Ay, relaxing siya. So pauwi na tayo ngayon and I think we're going out for lunch, and then after lunch didiretso tayo sa park. Pause pa tayo. Sa park. I don't know where yet. Parang may nabanggit kasi si Joyce eh. Hindi ko alam kung it's gonna be somewhere in Vancouver. I'm pretty sure. Para naman daw maiba. Kasi nga parati na kami nandito lang sa Richmond. So gusto naman mapakita ni Joyce yung ibang lugar na pwedeng puntahan apart from yung mga parks dito sa Richmond. Parang lalagyan tayo ng sap. Yung sap sa yung sa mga puno pag nagpa-park ka. Usually kasi pag mga gantong spring, summer, yan, usually yung mga puno madagda, no? So pagka ganyan yung nangyayari, yung mismong what do you call this, mga dagta, pag nagpark ka sa ilalim ng puno, minsan yung mga salamin mo nadadagtaan, kaya kailangan parati mo kagad linisin. Kasi pag iniwan mo yung dagta tapos natapatan or natuyuan ng araw, ay nako, yung wiper mo or pagkahalimbawa umulan, hindi magiging malinaw yung iyong windshield. Yun, anyway, bago tayo pumasok tomorrow, pasok na naman. Parang gusto mo pang magbakasyon. Mamaya isama namin kayo kung saan tayo kakain. Si Clark nga kanina, sabi niya, lalabas nung sinabi namin na magpa-park tayo. Sabi ni Clark, I wanna stay at home. Yung mga anak namin, homebody, no? Napagmanahan yan usually. Hindi ko alam kung sa akin. Ako kasi mahilig ako na nasa bahay lang eh. Yung tipong parang you want to space out. Mga ganung moments, alam mo yun, minsan ako nabavalue ko yung mga ganun eh, na ang focus mo lang is gusto mo lang talagang ma-enjoy na nasa bahay ka lang, you know, nakahilata, and then when it's time to eat, that's the time that you eat, and then after mo kumain, you just relax again, enjoy the comforts of your bedroom. Kayong mga sa inyo na mga nandito sa Canada, anong ginagawa nyo? Meron din ba kayong mga ganyang moments? Kasi pagka halimbawa on a weekday, di ba? Alam ko ramdam nyo yung pagod eh. Yung pagod na parang you're mentally and emotionally drained. Nung nag-uusap nga kami ni Harold, yung asawa ni Isay kahapon,
over the weekend talaga, pag meron kang halimbawa ganyan, galing ka sa picnic, no, talagang nasa peak ka, no, parang recharged ka, parang you have the energy to do your work, no, be at your best. And then from that point on, Monday papunta sa Friday, pababa ng pababa or pa-decline ng pa-decline yung iyong enerhiya. And then masasakto naman kung halimbawa meron ka na namang panibagong schedule with either family or friends, recharge ka na naman ulit. So totoo yun, no? Either ako kasi introvert person, pero pag kinakailangan maging extrovert, nagiging extrovert tayo. Pero pagka mga parati kang nasa gathering, somewhat mabilis madrain yung energy ko. So pagka ganun daw kasi, introvert ka. Pagka halimbawa na-energize ka sa mga gatherings, no, yung mga madaming tao, yun, parang extrovert ka kasi yung battery mo na-charge up siya during those instances. So malapit na nga tayo sa bahay, no. Actually ngayon inaantay pa nga natin yung mga few activities, no, na nilulook forward natin is yung strawberry picking, meron yan, no, yung mga blueberry picking, para maisama din namin si mommy at daddy, ma-experience nila. Pero sana makakuha tayo ng lugar na hindi ganoon kainit, yung tipong ma-enjoy natin yung activity ng walang problema. Anyway, malapit na tayo sa bahay, no. Tuloy na lang natin yung vlog natin pagka I guess may schedule na tayo kung saan tayo magla-lunch, and then kung alam na natin kung saang park man tayo pupunta mamayang hapon. So nandito tayo sa Vancouver, kakain tayo dito, Greek restaurant. First time natin dito. Pa-reserve na tayo ng upuan. Nandito tayo ngayon sa Trout Lake. Chill lang. Tinignan natin yung ice cream, medyo mahal eh. $5 and $6 ang price per piece. Eh, di ba kahapon isang tub na namin yun. So inisip ko, bibili ba tayo o pwede kang bumili ng isang buong tub? Pero ang daming tao ah. And then andyan yung Trout Lake. Good day. Ayan, kasama natin sila mommy, daddy, and sa likod si Clark kasi yung sakal. Morning, TFM. Diyo, paus-paus pa tayo. Tawag dito, pag-ising namin, so nag-unload na si mommy ng dishwasher. Yung baso nabasag, so magtatapon tayo sa labas. Siguro sa katandaan na rin nung gamit natin, kasi itong baso na to, you'll be surprised, no? Dala pa namin to galing Pilipinas. Ito yung baso sa isa sa mga regalo sa amin ng kasal namin ni Joyce. So siguro doon na lang talaga siya for replacement. Kaya magtatapon muna tayo dito sa recycling area natin. Umuulan nga pala ngayong umaga. So dito yung recycling area natin. Hanapin mo lang dito kung saan yung glass. Ito. Glass jars. Yeah. Maulan na umaga sa inyong lahat. Oh. Ay nako. Ganyan talaga eh, kahit summer dito sa Vancouver, talagang maulan kahit paano. Pero maganda yan kasi parang may break in between the heat. Kasi nga over the weekend napakaganda ng panahon. 20 degrees, 19 degrees. Maganda din kahit paano after the warm weather. May break na ganyan. Soothing sa pakiramdam. Anyway, natin nyo naman sa mga previous vlogs natin. Sana napanood nyo yung last vlog natin kasama yung mga newly found friends natin dito sa Vancouver. Sabi ko nga sa inyo, sobrang thankful
natin na na-meet natin yung mga nakakasama natin ngayon dito sa Vancouver, dahil medyo matagal-tagal din talaga, no? Nagkaroon tayo ng parang group of people na pwede mong maimbitahan sa mga random things like gathering. Nawirduhan ako. Napatahimik ako kasi kala ko may taong nakatayo sa likod ng sasakyan. Meron pala siyang bike. Anyway, yun nga. So, ngayon meron tayong mga nakakasama, no, at nagpapasalamat tayo sa mga random antics natin dito sa Canada. Dahil before, bago kami pumunta dito sa Canada, no, sa Pilipinas, talagang meron kaming group of friends talaga na parating nakakasama sa mga bagay-bagay, no. Halimbawa, magkaroon ng outing during summer, sama-sama yung buong pamilya. Sanay kami sa ganyang klaseng socialization, kumbaga. Dahil dyan tayo nakakapag-unwind talaga kasi, you know, nagkukwento tayo ng mga storya natin, no, yung mga ganyan nakakami. So ngayon, meron tayong mga nakakasama na talaga nagpapasalamat tayo na na-meet natin sila dito sa Vancouver after how many years of staying here, no? Ano pa kami ngayon? This year will be our 10th year dito sa Canada. Akalain mo yon, no? 10 years in Canada. Sobrang time flew very fast. Napakabilis ng panahon. It's currently 8:12. Oh, 8:12 in the morning. Hindi na tayo nakapag-charge ng telepono. Taas na lang tayo mag-charge. So, nagpa-RMT kami ni Joyce. Kailan ba yun? Linggo. Alam mo yung feeling, hindi ko alam kung maganda ba yun or masama. Pero, masarap kasi siya yung pakiramdam na yun, nagpamasahe ka sa likod. Pero after nun, parang gusto mong pahinga. Para ka napagod. So, siguro yung feeling na para kang nabugbog. Kaya ngayon hirap na hirap talaga bumangon papasok sa opisina. Si Joyce nagstay muna sa bahay kasi medyo nahihilo siya. She's not feeling well, so mas mainam na nga na magpahinga siya sa bahay. And then tignan niya yung condition niya. Siguro sa pagod na rin kasi kahapon nga after namin magpamasahe, so doon parang nabugbog ka na, 'di ba? In the afternoon, nagpunta kami naman sa Trout Lake Park, no? Nag-spend kami ng afternoon doon, and siguro nakita nyo naman sa previous clip natin, no? And then after no, naghalo-halo tayo, tapos pagdating namin sa bahay, parang pagod na pagod kami. Nakatulog pa nga kami talaga ni Joyce dahil para talaga kaming nabugbog, no? Alam mo yung feeling na first time mong nag-gym? Ganun yung feeling. Well, anyway, akyat na muna tayo sa taas. And then tuloy na lang natin uli yung kwentuhan natin mamaya. So uwi muna tayo. It's currently 11:33. So magla-lunch break muna tayo. Check natin kung kumusta na ba si Joyce. Sama ang pakiramdam kanina eh. Check lang natin kung okay lang siya. And then yun na rin yung parang pinaka-break natin. Kasi kailangan makonsume pa rin natin yung 1 hour break natin. Lugi kasi tayo pag hindi nagbe-break. Anyway, uy, buti na lang tumigil yung ulan. Nice. Sana wala ng ulan mamayang hapon. This Wednesday, meron kaming parang tour sa office. Ang tagal na nito na-postpone kasi siya. Ino-offer to sa mga new hires. Initially scheduled to last October. Pero for some reason, na-postpone. Alay mong ngayon siya na-schedule. May. Well, at least maganda yung panahon at hindi nag-uulan. Kasi third or fourth quarter of last year, malamig na talaga. Tapos panay ulan ng ulan. Siguro that's one of the reason kung bakit na-delay yung schedule. At ngayon na lang ulit na schedule siya. Dahil medyo may kagandahan na ang panahon. Buti na nga lang yung mismong araw na yon, ang forecast is sunny.
Dahil the past few days prior to that, Monday and Tuesday, medyo may ulan ang schedule. So talagang align ang stars, no, para ma-perform or magawa yung activity na yon. So yun yung gagawin natin sa Wednesday. Hindi ko alam kung makakapag-vlog ako doon sa area kasi may kasama akong office mate. Pero I will try to get videos ng kung ano yung mga key areas na pupuntahan para magkaroon kayo ng idea ano ba yung mga considered na pinopromote ng Richmond as either a heritage site or as a one of the key locations dito sa Richmond na either minamaintain nila as a building or minamanage nila. Kaninang umaga din, actually, si Clark, hirap na hirap din gumising dahil napagod din talaga siya over the weekend. Kasi 2 beses kami nagpunta sa park At usual, playground parate. Akalain mo yun, nung in-account namin, parang nung nag-picnic, 5 hours siya naglalaro sa playground. Akalain mo yun, ganun katagal. So, bilang talaga sa araw, buti na lang nakapasok siya. At maging maayos naman yung mood niya kanina after niya kumain ng breakfast. Medyo may ayos na yung pakiramdam ni Joyce. Pinainom ko na rin siya ng gamot, yung para sa hilo. So hopefully mag-kick in yun para bumuti na yung kanyang pakiramdam. Also, mamaya dadaan tayo sa Richmond Center. Kukuha tayo ng cake. Kasi binila namin ng cake si Melissa. Shout out sa iyo, Melissa. Happy birthday nga pala. Kasi birthday niya ngayon yan, no? So para sa kanya yung cake. Daanan ko na lang mamaya and then hatid namin mamaya sa kanya. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love